Hindi na binidyohan pero nakita ng uploader ng video ang nangyari bago umabot sa road rage. Ang si rider, ay doon tumama siya dun sa may left front side ng car na black. So technically na dun sa may fender, dun sa may side mirror. Tapos bumagsak yung motor niya, but after which lumabas si driver, tapos tumayo si rider. And then nagkaroon sila ng konting usapan, which turns out to be na hindi naging maganda yung outcome. So tong si balik-balik pumasok sa car niya, si driver. Tapos tong si rider, hinahabol niya yung naglabas din siya ng phone. Sa Cainta Police Investigation naman lumabas na hinabol pala ng rider ang crossover at inabutan niya at nakahingi rin ng tulong sa isang enforcer. Nagkaroon sila ng pagtatalo na umalis bigla yung sumagi, kaya hinabol ng motor na naabutan doon sa may traffic light, na nagkataon na nandun yung isang FPS ko na siya yung nagdala dito sa ating opisina para magkaroon sila ng pag-uusap. Sa police station natapos ang kaso ng road rage dahil sa amicable settlement. Nagkariguan yung dalawang involved na yung MTV, driver ng MTV ay babayaran na lang yung nasira doon sa motor. Pero hindi pumapayag ang Land Transportation Office na tapos na ang kwento. Kahit magka-areglo sila pareho, pero yung action na ginawa nila, gumamit sila ng sasakyan, halos mapatay ni mabangga niya yung tao, hindi siya mapigilan. Bawal yun. So doon pa lang sir, may ground na doon na may gas yun. wala siyang karapatang magmaneho eh. Pinadalhan ng show cause order ng LTO at driver ng crossover, pati na rin ang registered owner ng kanyang ginamit na sasakyan para magpaliwanag sa hearing sa April 13. Bilang paunang parusa, pinatawan ng 90-day suspension ang lisensya ng driver. Definitely po ito, hindi lang po suspension na abutin niya. Pinitik kasi niya yung tao magtik ng madisgrasya. Pwedeng matotal ban na po siya for life. Depende po sa sitwasyon. Kasi kung may record na rin po siya dati, ginawa niya yan, makikita po namin sa system, maaaring ganun ang kalabasan. Inalarma naman ng LTO ang crossover hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Hindi na po nila yan matatransfer, hindi nila mabebenta, hindi nila masasanla, hindi rin nila marirehistro. So pag hindi po nila narehistro yan, pwede na po namin i-impound. Actually sir, pagka nakita namin sila sa kalye, yung sasakyan, at na-verify namin nga na yung same